Granger na nerf. Leomord, binago ang passive. May mga nabuff din na hero kagaya ni Clint. At iba pang mga hero adjustment na ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Gusto kong malaman kung magugustuhan nyo ba ang mga paparating na patch na ito. Umpisahan natin sa mga na-nerf na hero. Pinahina ang base damage ni Granger kapag late game. Tapos wala na itong additional damage sa mga minions at creeps. Kaya mahirapan na siyang malasit ang mga minions para magkaroon ng stack. Na-nerf din si Predrine. Pinabagal siyang mag-farm. Mas pinahina ang damage ng kanyang skill 1 sa non-hero units. Mapapakamot ulo ang mga Hayabusa main kasi mas pinaikli na ang travel distance ng kanyang skill 2. CC, na-nerf din. Binawasan ang base damage ng kanyang skill 1 mula early game hanggang late game. Tapos yung movement speed na nakuha niya sa kanyang passive, binawasan din. Sa mga adjusted hero naman tayo, nandiyan si Angela. Yung ultimate niya ay 20 seconds na. Ang duration, ibig sabihin pag sumanib ka sa kakampi mo, 20 seconds ka nang nakasanib. At hindi na rin agad-agad nawawala ang shield na naibibigay niya sa kanyang kakampi. Nawawala na lang ito kapag nakatanggap ng damage ang kakampi mo. O kaya naman kapag natapos na ang pagsanib mo. Habang nakasanib ka rin, mas bibilis ang cooldown ng iyong skill 1. Pero ang cooldown ng kanyang ultimate ay 50 seconds na. Pero kapag sumanib ka naman sa kakampi mo, mag-i-start na agad ang cooldown ng ultimate mo. So ibig sabihin nito kapag may 45% cooldown reduction ka, tapos sumanib ka sa kakampi mo, 20 seconds kang nakasanib at pagbaba mo galing sa ultimate. Dahil nga nag-cooldown na yung ultimate mo habang nakasanib ka. Pagbaba mo ay 6 seconds na lang makakasanib ka ulit. Grabe, parang imbes na in-adjust ay mas naging OP pa si Angela. Si Nana na-adjust. Pinalakas ang damage ng kanyang skill 1 pero pinahina naman ang damage ng kanyang skill 2. Si Harit na-adjust. Nag-i-stack na ng 3 beses ang kanyang shield mula sa skill 2. Ibig sabihin sa late game, ganito na kalaki ang magiging shield ni Harit. Pero mas pinahina naman ang damage ng kanyang enhanced basic attack. So mas malakas na damage, mas mataas na sustainability. Kaya lang mas madali ng counterin ni Esmeralda. Sa mga nabuff na hero naman tayo, nandiyan si Leomord kung saan binago ang kanyang passive. Kung dati nagkikrit ang basic attack ni Leomord, kapag low health na ang kalaban, meron ng stack ang kanyang passive na kapag napuno ito, magkikrit ang kanyang basic attack at magkakaroon siya ng HP recovery. Nakadepende sa kanyang level at laki ng kanyang HP. Ibig sabihin mas malaking HP, mas malaking HP recovery. Nabigay ng kanyang passive. Madali lang magka-stack si Leomord. Basta may inaatake ka gamit ang skill or basic attack, magkaka-passive ka. Tapos kapag nag-ultimate ka, mas mabilis rin mapupuno ang passive mo. The more na mas marami kang tinatamaan, mas mabilis din mapupuno ang passive mo. Yan o, tignan nyo naman, unli crit kapag maraming tinamaan. Dahil sa patch na ito, posible na tayo makakita ng XP lane na Leomord na naka-HP build. Pero bilang kapalit naman ng lahat ng ito, yung kanyang skill 1 ay wala ng shield. Mas pinalakas din si Clint. Dahil yung kanyang ultimate ay sobrang bilis na ng cooldown kapag late game. Mas mabilis na siyang makaka-burst ng kalaban. Mas mabilis na rin ang charge time ng kanyang ulti kapag late game na. Nabuff din si Tigreal, mas pinabilis na ang charge time ng kanyang skill 2 kaya mas mabilis na siyang makakahuli ng kalaban. Dinoble din ang damage ng kanyang ultimate from early to late game. Mas masakit na to. Nabuff din si Cecilion. Yung mana cost ng kanyang skill 1 per cast ay binawasan. Pero sa late game, dinagdagan naman ang total mana cost ng kanyang skill 1. So in short, mas mabilis mo nang mamamanage ang iyong mana sa early game. Si Johnson din na buff. Yung damage ng kanyang ultimate ay nakadepende na sa laki ng kanyang physical depth. So hindi ka na magme-mage build Johnson. Pag malaki ang physical depth mo, malaki din ang damage mo. Si Cupra na buff din. 8 seconds na lang ang cooldown ng kanyang passive. So kapag may naka-crowd control kang kalaban, mas mabilis na itong magko-cooldown kaya mas may sustain na siya. Si Julian din na buff, mas pinabilis ang kanyang jungling speed dahil ang kanyang enhanced basic attack damage sa mga jungle monster ay mas pinalaki. Si Soyu na buff din, binawasan ang cooldown ng lahat ng kanyang skill at mas pinalakas naman ang damage ng kanyang skill 1 at skill 2 sa late game. Si Harley na buff na naman. 15 seconds na lang ang cooldown ng kanyang ultimate sa late game. Si Setien, mas pinalakas ang skill 1.
Yung first 2 waves niya ay mas pinahina sa early game, pero yung pangatlong wave ng kanyang skill 1 ay mas pinalakas. Binawasan din ang kanyang mana cost at mas pinababa ang cooldown ng skill 1 niya. Si Rafaela na buff din, mas pinalaki ang heal na naibibigay niya na nakadepende sa kanyang magic power. Kaya lang, isang kakampi na lang ang may heal niya. Yung may pinakamababang HP na lang nakakampi mo at yung sarili mo ang pwede mong ma-heal. Pero may movement speed pa rin na bigay ang skill 2 niya sa lahat. E di hindi na healing for everyone to. Mas binabilis din ang cooldown ng kanyang ultimate pero binawasan ang stun duration. Si Nola naman binawasan ang cooldown ng kanyang skill 1 at skill 2 kapag late game. Tapos, mas pinalaki din ang energy regen niya. So mas mabilis na siyang makakapag-spam ng skill kapag late game. So yun lang muna para sa mga hero changes natin. Anong masasabi mo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.